Sa bawat pilapil ng ating kapuluan, bit-bit ng mga magsasaka ang pag-asang sumagana ang ani. Pero ano kaya kung maliban sa palay ay may kasamang isa pang high-value crop? Isang kakaibang hayop na mukhang maliit na lobster. Ito ang crayfish at posibleng maging bagong kapartner ng palay sa rice crayfish farming. Actually po, ang crayfish ay isa sa mga emerging high-valued species in terms of aquaculture here in the Philippines. Malaki po yung market niya. So marami po ang mas gusto ngayon na alagaan ng crayfish dahil din po siguro sa masarap na lasa ng crayfish, comparable siya sa lobster. Isipin mo, lasa ng lobster pero pwedeng alagaan sa fresh water. Dahil dito, mabilis itong nagiging paborito ng food lovers at ng mga aquaculture enthusiasts. Ang rice crayfish po, ito po yung sabay na pagkukulture ng crayfish at ng palay. So nakitaan din po namin ito ng potential since ang crayfish po ay isa sa mga food po niya ay yung mga snails, which is pest or considered as pest sa rice farming. Kung dati puro kemikal o mano-manong paghuli laban sa golden kohol, ngayon may natural na predator na. Libre at may kita pa. Hindi na po natin kailangan gumamit ng pesticides or any other chemicals to eradicate these pests. Pwede namang gamitin na lang natin yung crayfish at mataas po ang value ng crayfish. So that would really add sa profit ng ating farmers. Mas magiging environmental friendly po yung pag-eradicate natin sa mga pesticides, sa mga pests na nandun sa rice farming. And also, another thing po, nakikita din po namin sa crayfish na maganda yung predation behavior niya. Sa madaling sabi, bawas kemikal, mas ligtas na tubig, mas masayang ecosystem. Very important na meron po kaming private partner kasi sila po talaga yung mas nakakaalam doon sa sitwasyon na nangyayari and at the same time they are really passionate about it. So ang main goal lang po namin talaga is tulungan natin sila para mas maging maganda at prosperous yung aquaculture industry natin sa Philippines. Isa sa mga pinaka-passionate na partners ay si Kuya Sesep ng Sesep's Farm. Nag-start tayo sa crayfish farming more than 3 years ago. Pero dahil naghahanap tayo ng mga partners na alam natin na makakatulong sa atin at sa industriya ng crayfish dito sa bansa. So, naisipan natin lumapit sa FAC, sa CLSU Freshwater Aquaculture Center. At mula noon, naging tuloy-tuloy na ang kooperasyon nila. Nung una, hesitant ako, sa totoo lang, sa rice crayfish. Tingin ko kakainin yung palay Pero yun nga, kaya nga tayo nagre-research, hindi natin malalaman hanggat hindi natin ginagawa, di ba? Pero ngayon, pag nakita nyo, malalaki na yung palay. Tapos kasabay lumalaki yung crayfish. Parang sa loob ng less than 2 months, yung crayfish natin nasa mga 3 inches na. Kung sabay sila, ibig sabihin sabay ding pwedeng i-harvest. Doble kita, doble saya. Unang challenge, wala tayong crayfish specialized feeds na local dito sa bansa natin. So ginawa namin ni Sir Carl, sabi ni Sir Carl, Banami Feeds, pasok naman yan. Tate, syempre tate. Tate, Banami Feeds. So yung pasok. Dahil may existing local feeds na pwedeng gamitin, mas madali para sa mga magsasaka at growers na sumubok ng crayfish farming. At mas abot kaya ang gastos sa pagpapakain. It has a big potential really in the aquaculture industry. If we can culture that in a large-scale production, mas magiging available siya, mas magiging source siya ng protein for Filipinos.
kulang na kulang pa ang supply natin ng crayfish. Kada nakaka-harvest ako ng 300 kilos na crayfish, nauubos yun in less than 3 weeks. Sa walk-in pa lang yun. Sa walk-in. So, kailangan natin ng toneladang crayfish sa bansa natin para maging sufficient sa supply. Kaya ngayon, ang pinakamagandang panahon para sumubok. If meron pong mga interesado na makipag-collaborate or magtanong about sa crayfish farming, we are located here at CLSU Muñoz, Nueva Ecija. You can always come here. You're always welcome here po. And also, we have a Facebook account, Facebook page. You can also message us through that platform. Crayfish plus rice. Sustansya, kita, kalikasan. Isang makabagong sistema na nagbibigay pag-asa sa ating mga magsasaka. Para makatanggap ng updates, mag-subscribe sa Tate TV YouTube channel at i-follow ang Tate Aqua Feeds Facebook page.